Bago nating ipagpatuloy ang kwento, gusto ko lang po humingi ng kapatawaran at malawak na pangunawa kung di tayo nag-o-upload agad sa kadahilangan na iilang chapter pa lang itong ating kwento, kaya by chapter ko siya ina-upload at hindi ganun kahaba, baka lalo tayong mabitin pag na-upload ko agad siya ng minsanan. Maraming salamat sa suportang tunay. Sa nakaraang nga nating kwento, natutunan na nga ni Xiao San na magpalabas ng aura at matutunan ang basic chi. At ang laking tuwa naman ng ating bida sa nalalaman niyang gumagana kay Xiao San lahat ng mga sinabi niya, at kahit na napulot lang mga kasanayan sa nakaraan niyang buhay, pero labis ang tuwa nga nito at mag-ada ang nagiging takbo ng resulta. At pinaliwanag din naman ng ating bida ang susunod na lesson ni Xiao San, ito ay mangisda siya. At syempre gulat na gulat si Xiao San sa mga naririnig nito. Paano na kaya ang gagawin ng ating bida sakaling umayaw na si Xiao San ngayon? Kaya naman, sa pagpapatuloy ng ating kwento, pinakita na nga ang tagpo dito sa napakalawak at mapayapang sapa na kung saan sinabi ng ating bida na kung saan si Xiao San ay mangingisda. At pinakita na nga din ang tagpo saan nag-uusap ng masinsinan si Xiao San at ang ating bida na mukhang may pinapaliwanag si Xiao San sa ating bida na napaka-importanteng bagay na tinuturo pa niya ang sapa. Nasabi pala ni Xiao San na, "Pangingisda po ba talaga, Panginoon ko? Sa totoo lang po, Panginoon, sa hindi po ninyo mamasamain at hayaan nyo pong sabihin ko po ito na, kwento ko muna po ulit na naglakbay po ko sa napakalayong lugar at napadpad po ko dito sa Taishushan, para maging malakas." Tapos, di na nga napagpatuloy ni Xiao San dahil pinakita agad ang mukha ng ating bida na nasa malalim na pag-iisip dahil sa nasabi ni Xiao San, at ang inisip pala nito ay ang nasabing lugar ni Xiao San na Taishushan, at Taishushan pala ay ka ng ating bida sa kanyang sarili. At patuloy ngang nagsalita si Xiao San na sabi na lang nga nito na, "Sa sinabi po ninyo, Panginoon ko, na paghuli lang po ng isda ay sobrang dali lang po sa akin yan at di po ko mahihirapan pagdating po sa ganyan." Di pa nga nagsasalita ang ating bida dahil inisip peren pala niya ang sinabi ni Xiao San kung saan sila ngayong isla, at nasabi naman niya ulit sa kanyang sarili na, at tinatawag pala talaga ito na Taishushan. At dito na nga nagsalita ang ating bida at nasabi nga nito, "Xiao San, disciple, kung iniisip mong madali na lang ang paghuli mo ng isda, wala naman problema sa akin yun, pero ano man yan, ang gusto ko, manghuli ka ng isda gamit lamang ng iyong mga kamay, yun lang, alam kong kayang-kayang gawin ng lahat yan." At di na nga muna nakasalita si Xiao San, mukhang nagulat ito ng bahagya sa nasabi ng ating bida. At seryosong-seryoso nga talaga ang pagmumuka ni Xiao San at talagang nagulat ito, at napapaisip ng malalim, at eka pa ng ating bida kay Xiao San na, "Alam mo na mangingisda ka at tanging gagamitin mo lang ang iyong mga kamay. At yun lang naman ang gagawin mo, manghulo lamang ng isda gamit ng kamay." Nasabi pa nga ulit ng ating bida na yan ang lesson mo ngayong araw na to, habang pinakita naman na mapayapa ang kapaligiran dahil kikita natin na kalmado ang paligid. Nasabi pa nga ng ating bida na, "Ngunit kung hindi mo kaya, bakit pa kita pipilitin pa? Kung ayaw mong gamitin kamay mo, bahala ka, pwede mong gawin anong gusto mo. Kung gagamit ka ba ng panghuli o ano pa man maisip mo." Eka ng ating bida na mukhang may gusto naman sabihin na si Xiao San. Pinakita naman ang tagpo na mukhang may isang individual na naglalakad. At nasabi na nga ng ating bida sa kanyang sarili, "Tama ba mga sinabi ko? Binigyan ko naman siya ng pagpipilian, ano kaya inisip nito?" Eka na lang ng ating bida sa kanyang sarili. At ang naglalakad naman pala kanina ay si Xiao San na humakbang ng malayo para makapag-isip-isip, at makikita naman natin na malam ang inisip nito kung anong gagawin niya, kung mag-stay pa kaya ito o hindi na. Ito ang mga katanungan na pumapasok sa kaisipan ng ating bida. At nasabi pa nga niya ulit na tingnan natin ano nang gagawin nito ngayon. "Ano mang mapagdedesisyon mo, bahala ka dyan kung gagawin mo naman, pero nabigo ka at iisipin mong wala kang silbi, kaya ayaw mo, bahala ka. Kung sisisihin mo naman ako, nasa iyong sarili na lang yan." Ito ang mga sinasabi ng ating bida habang nakikita nga natin nasa malalim na pag-iisip si Xiao San. At naisip nga ng ating bida na nakapag-isip na kaya siya, ano gagawin niya. Mukhang meron na itong napagpayahan eka ng ating boda sa kanyang sarili. Nagpunta na nga ang tagpo kay Xiao San at ito pala ang kanyang iniisip sa mga oras na to. Ang paghuli lamang ng isda ay napakadaling gawin talaga at meron ako kaalamanan ngayon tungkol sa heaven and earth, pero paghuli ng isda. Katanungan ni Xiao San sa kanyang sarili na, mukhang gulong-gulo pa din ito, bakit ganun ang sinabi ng ating bida? Iniisip niya nung connect yung sa pagpapalakas. At napabuelta na nga ito paarap sa ating bida na napakabilis.
At mukhang nakapag-isip-isip na nga si Xiaoson sa ating bida at nasabi na nga nito pagharap pa lang niya, Master, wag po kayong mag-alala, hahanap po ko ng way para magawa mga tinuturo po ninyo, at hindi ko po kayo bibiguin. Eka pa nga ni Xiaoson habang sobrang lax ng confidence nito at nagpalabas ng kunting aura. At tuwang-tuwa naman ang ating bida, napapalekpak na nga ito sa mga sinabi ni Xiaoson, at sabi pa nga niya sa kanyang sarili na buti naman sana makahuli agad siya at nagugutom na ko. Dagdag pa nga ng ating bida para mas maboost pa ang confidence ni Xiaoson ay pinapasaya mo talaga ako ng sobrang talagang karapat dapat kang maging disciple ko. Eka ng ating bida, na excited na din makakain. Dagdag pa nga ating bida na mukhang madali lang itong yutuan pero natutuwa talaga ko sa kanya na napaka-quick learner niya, at nagagawa siya ng paraan para i-apply agad ang mga sinasabi ko. Patuloy ng sinasabi ng ating bida sa kanyang sarili habang si Xiaoson naman sa mga oras na to ay nagplap-ono na anong mga gagawin nito. At napakalalim naman ang kanyang iniisip at napalingon na lang ito ng mabilisan sa ating bida at nasabi, but there's still one thing na dapat tandaan. Eka nito. Pinakita naman ang ating bida sa mga nakita ni Xiaoson. Nakikita niya nakakaiba talaga ang ating bida sa kanya. Paano ito tingnan ni Xiaoson at naisip ni Xiaoson na, kailangan kong malaman ang malalim na kahulugan nito. Mukhang napakadali lang ito kung tutuusin pero alam kong may gustong malaman ng aking Panginoon ano ang ibig niyang sabihin at ituro dito. Nasabi nga ni Xiaoson na napakaseryoso pero di naman niya alam, gutom lang ang ating bida. At pinakita naman nga ulit ang kapaligiran na sobrang kalmado nito at meron pang nagliliparang ibon sa himpapawid. Pinakita naman sa eksena dito na mukhang naglalakad na ang ating bida at may pupuntahan ito at napabuntong na lang ito ng hininga at nasabi na lang nito sa kanyang sarili habang nakayuko na, matatagalan pa kaya siya talagang gugutom na ko. Eka ng ating bida at yun lang naman kasi gusto niyang mangyari, makahuli ng isda si Xiaoson at makakain ito, at di ba nga walang kakayahang gawin ng ating bida ito dahil nga wala siyang paningin. At nasa malalim na nga ulit ito ng pag-iisip at nasasabi na lang ng ating bida na, Daiko naman siya pinipilit na gumamit ng kahit ano pero panong pagtaturo naman talaga ito, may similarity ba to sa mga ilang pagtaturo? Sinasabi na lang ng ating bida sa kanyang sarili. At pinakita na nga ang tagpo na tilang hinang-hina na ang ating bida at nasasabi na nga lang nito na grabe tagal naman may naisip na kayang gawin yun, ilang oras na ba ang lumipas. Eka ng ating bida sa kanyang sarili na di matagalan ang gutom. Walang kung ano-ano, may isang nilalang na tila tumalon ng mabilisan. Si Xiaoson naman pala ito na nagpadaos-dos papunta sa sapa na walang kung ano-ano ay nakalapag nato sa tubig pero hindi ito lumubog dahil gumamit ito ng qi. At nasabi na nga lang nito habang nasa ibabaw ng tubig na everything under heaven and earth na pwede kong gamitin. Tanong niya sa kanyang sarili at dagdag pa nga nito na, ano kaya ang ibig sabihin ng master sa sinabi niya? Patuloy na inisip ni Xiaoson. May malamig na hangin nga ang dumampi sa kamay ni Xiaoson at meron nga biglang naisip ito. Nasabi nga nito na, magulo pa sa utak ko mga ganito, paano ko naman mapapakita sa Panginoon na magagawa ko ng tama? Ano na ulit kung naisip ko? Eka ni Xiaoson na biglang nawala sa focus. Nasabi nga agad ni Xiaoson na ay oo tama, yun nga naalala ko na. Eka ni Xiaoson sa kanyang sarili na tuwang-tuwa. At di na nga nakapagpigil at hintay ang ating bida at gutom na nga kasi ito at napagpasiyahan niya na tumayo na at magtungo pabalik kay Xiaoson, ngunit biglang napahinto at nabigla sa kanyang napansin. Biglang nag-warning ang system sa kanya na mukhang may peligro na naman ang darating, at meron ngang nasabyang sa item na may parating na peligro sa ating bida na di agad nakapag-reak ito. Natanto naman niya agad na bakit ngayon pa, pwede bang sekona na lang, at kabado na nga ito. Pinalandakan pa nga ng system sa ating bida na may halimaw na naman ang papunta sa kanyang location. Di nga niya mapaliwanag kaagad ano tong nangyayari sa kanya, ngaton pa daw na gutom na siya, lage na lang daw kung kailan na maayos na ang nangyayari, biglang ganito ang mangyayari. Abangan na nga natin sa susunod na kwento ano naman kaya ang naisip ni Xiaoson kung paano ito makakahuli ng isda. Pinakita din kung kailan sa hindi inaasahan na pagkakataon bigla nagpakita ang system sa kanya na nasa panganib nga ito. At ano na naman kaya ang kakaharapin ng ating bida dito, na ba siya mamamatay ulit o may magliligtas sa kanya? Muli kaya siyang mabubuhay ulit sa ibang mundo pagtapos nito?
Kung interesadong malaman ang susunod na mangyayari, maaring mag-like and comments at palambing na din ang subscribe at dapat naka-bell all para lage kang manonotify pag may bago tayong upload. Muli maraming salamat sa suportang tunay.